Iglot. Ayan, okay. Ano ulit po pangalan ko? Guys, simple lang. Ready na ba kayo yumaman? Yes! Yung totoo, taas ang kamay ng ready yumaman. Taas mo kamay mo. Palakpakan niya lahat sa sarili nyo. Okay guys, start na tayo. Merong isang lalaki. Anong meron? Okay, itong lalaki hindi siya normal na lalaki dahil sobrang yaman niya. Pamilyar kayo sa tycoon? Yes, yung talagang ubod ng yaman. Eh, matanda na siya. Sabi niya, malapit na ako maglaho sa mundo. Gusto kong ituro sa mga Pilipino kung papaano yumaman. Tanungin ko kayo, kung merong isang ubod ng yaman na lalaki, tuturuan ka para yumaman, makikinig ka ba? Taas mo ang kamay mo. Sino makikinig? Taas ang kamay. Pero, 3 araw na training. May bayad. 20,000. A-attend kayo? Parang sa pilitan na. Pero okay lang. Ilang araw ba? 3 days. Ginanap to sa Araneta. Pag napuno yung Araneta, maraming umaten. Oo naman, on the first day, sabi nung speaker, "Good morning!" Morning! Isa pa, sabi niya, "Good morning!" Morning! Mga kaibigan, alam niyo na po bang pag-uusapan? So sumagot yung mga tao. Kaya nga kami nandito, hindi pa namin alam. Ganun, sabi ni speaker, hindi niyo pa pala alam. So umuwi muna kayo, alamin niyo kung anong pag-uusapan. Sabi ng mga tao, bakit ganun? Nagbayad na magkano? 20,000 on the first day, hindi naman talaga namin alam, pinauwi. Sabi nung iba, okay lang, baka part ng pagyaman yun. On the second day, nagtanong na naman yung speaker, "Good morning! Morning! Mga kaibigan, alam niyo na po bang pag-uusapan?" So sinagot ng mga tao, "Oo, alam na namin," para hindi pa uwi. Sabi nila, "Oo, alam na namin, oo, alam na namin." Sagot ng speaker, "Alam niyo na pala, hindi umuwi na kayo." Sabi nung marami, "Bakit ganun? Pangalawang araw, pinauwi pa rin, alam na natin." Sabi nung iba, on the third day, pag nagtanong ulit yung speaker, ganito gagawin natin. Yung kalahati, isasagot, hindi pa alam. Ano yung sasagot dito? Hindi pa. Dito, alam na. Ano dito? Alam na. Dito? Dito? On the third day, sabi ng speaker, "Good morning! Morning! Mga kaibigan, alam niyo na kung pag-uusapan." Ganun. So mga hindi pa nakakaalam, tanongin niyo yung nakakaalam na, pwede na kayong umuwi. Ayan guys, I'm John Ray po. Anong pangalan ko? Ako po yung trainer niyo for today. Tanong, alam niyo na kung pag-uusapan? Ayan na, hindi niyo na alam yung isasagot niyo. Pag-uusapan po natin dito yung why and how. Okay, bakit mo gagawin yung B-Mobile at ano? Okay, so bago yan, gusto ko mas makilala niyo muna ako. Okay lang ba yun? Yes. Okay, so ako po, isa akong undergraduate. Pero tanong, ano ba mas maganda? Magtrabaho o tumambay? Magtrabaho. So dahil undergraduate ako, mahirap ba mag-apply pag undergraduate? Yes. So simple lang, dito ako bumagsak. Andox, anong binibenta dyan? Manok. After nyan, nalipat ako sa Robinson's Galleria. Pamilyar kayo sa rotisserie, yung manok din yung laman. Yes, dyan lang po yung sa baba. Yung naka-apple green, yung may muslin, So after nun, nalipat ako sa Kenny Rogers. Ano binibenta dyan? Manok na naman. So naramdaman ko para magkakapakpak na ako. Kaya sabi ko, dapat ibahin ko na yung linya ko. Nag-work ako sa market. Pamilyar kayo sa Dickies na brief? Yes, okay yung ginaganon-ganon ko. Sir, ito hindi nagbibigon. Matagal na, 3 taon doon suot ko. Walang kubaran, ayos pa rin. Tama? Lagi ako nakakakota dyan. Monthly nakakakota ako. Ano, magaling akong salesler? Yes, pag magaling ka na salesler, ililipat ka ba sa mas malaking store? Yes, so nalipat ako sa Mega Mall. Mas malaki ba yan? Tanong, yumaman ba? Yumaman ba? Dito sa B-Mobile, 2 taon kong ginagawa yung negosyo. Pangalan ng grupo ko, Team Positive. Okay, tanong mo sa akin, bakit? Kasi ako naniniwala ako, kahit anong pangalan mo, kahit anong edad mo, dapat lagi kang, ano yung tsura ng taong positive? Anong mataba? Yung tsura ng taong positive, laging sino mo kakatabi mo? Positive ba yan? Lahat ba kayo dito technopreneur? Yes. Eh bakit parang puro negative yung mga ng iba dito? Dito bawal ang nega. Ngitian mo nga yung katabi mo. Ngitian mo. Okay, so pag-usapan na natin. Sabihin mo nga why. Okay, so kilala niyo po ba si Robert Kiyosaki? Yes, si Robert Kiyosaki, Japanese author of Rich Dad, Poor Dad. Doon sa librong sinulat niya, nakalagay po yung cash flow quadrant. Yung 4 na source of income ng mga tao. Ilan? Para mas magkaintindihan, sino mga tao dito? Hindi ba nagdadalawang isip pa? Sabi ko, makasama na kaya ako. Unang-una, pakibasa?
Employee. Sino dito yung mga employee? Taas ang kamay. Sa employee, pag pumasok ka, meron kang kita. Tama po ba? Pag hindi ka pumasok, may kita? Wala. Sabihin natin may mga leave ka. Ano yung mga leave natin? Sick leave, sa kababay, maternity leave, ano pa? Forced leave. Iba yun. Tama? Pag naubos yung mga leave mo, hindi ka pumasok, may kita ka pa rin? Wala. At ito, masakit na katotohanan. Walang yumaman na employee sa pagiging employee lang. Do you agree? Sino yung mayaman dyan? Si boss. Totoo hindi? Totoo. So ito yung pangalawa, pakibasa. Self-employed. Yung mga self-employed, mas malaki yung kita nila kaysa kay employee. Pero may talent yan. Yan na yung mga skilled. Yung mga technician, pag marami mga laptops na paggawa sa kanila, malaki kita. Pero ito problema, malaki rin ba ang oras na ilalaan nila para ayusin yung mga laptops? Yes, dentista ka, ang dami nagpaayos ng ngipin. Malaki rin yung oras na ibibigay mo para ayusin ngipin nila. Anong nawawala sa'yo? Oras. Tanong, gusto nyo ba pagtanda nyo, nag-work pa rin kayo? Hindi. Gusto natin lahat pa na nandito, gusto ng time freedom. Yes. So kalimutan din natin ang self-employed. Ano yung pangatlo? Pakibasa. Investors. Matanong ko lang, sino may ganitong pera sa bangko? 80 million. Wala. Okay. Dahil po yung, sino dito nakapasok na sa SM? Taas ang kamay. Sabi nung sa iyo, Mark ba yun? Hindi ba yun? Di ba? Pagpasok mo sa SM, si Henry ba magbubukas ng pinto? Hindi. Pag namimili ka na nung gusto mo bilhin, si Henry ba mag-a-assist sa'yo? Hindi. Pag magbabayad ka na, si Henry ba yung cashier? Pero once nagbayad ka, kumita ba si Henry? Yes. So sila yung mga investors, sila Lusiotan, sila Gokong Wei. Tama po ba? Yes. So kalimutan muna natin to, pansamantala. Kasi dyan tayo papunta. Gusto niyo ba yun? Gusto niyo ba maging ala Henry C? Yes. So ito na pag-usapan natin ngayon, yung panguli, pakibasa. Business. Sa business po, nahati yan sa tatlo. Ilan? Tatlo. Unang-una, traditional. Sabi mo nga traditional. Sa traditional. Sa traditional po, dalawa kailangan mo. Una, kailangan mo ng malaking puhunan at malaking kaalaman. Sabihin natin marami kang puhunan. Wala ka namang kaalaman. Malaking posibilidad bumagsak yung negosyo mo. Do you agree? Yes. Sabihin natin meron kang malaking kaalaman. Lahat ng negosyo alam mo, pero wala kang puhunan. Tingin mo matatayo mo yung negosyo gusto mo? At iilan na lang ang nagtatagumpay sa pagtra-traditional na negosyo. Tanong niyo sa akin, bakit? Sa traditional na negosyo ba, marami ka bang kalaban? Yes. Pagka umaseso ka, gagayahin ka ba? Yes. So kalimutan din natin yung traditional. Ano yung sumunod? Franchising. Palitin natin tong 80 million. Sino dito merong 35 million sa bangko? Tataas ba yun? Okay guys, simple lang. Ayan kasi ang franchise ng Jollibee. Tama po ba? Isa sa pinakamabentang franchise ng Jollibee sa Guadalupe. Familiar kayo doon? Di ba yung sa EDSA? Kasi 24 hours yun. Ang may-ari nun, kumikita ng 300,000. Magkano? Sa loob ng isang buwan. Pwede na? Yes, net profit na yan. Ibig sabihin na net profit, labas na yung gastos. Puro kita na lang. Pwede na? Yes, pero ito masakit. Magkano nilabas? 35 million. Ilang buwan, ilang taon pa yung pupunuin bago mabawi yung nilabas. Tanong, matagal? Matagal ba? Yes, palitin natin yung franchise. Gawin na lang natin 35,000. Eh, yun nakikita natin sa mga malls. Yung cart, yung binibenta, squid ball, fish ball, gulaman, juice. Pinaganda lang yung pwesto mo, magpi-fish ball ka pa rin. At ang masakit, naglabas ka pa ng 35,000. So kalimutan din natin ang franchising. Ano natitira sa atin ngayon? Tanong mo sa akin, ano? Isa pa? Yung galit na galit. Itong ginagawa natin ngayon. Multi-level marketing. Anong maganda sa multi-level marketing? Meron akong 5 reasons. Ilan? Sabi mo 5. Unang-unang rason ko, dito, ikaw ang boss. Masarap ba maging boss? Yes. Oo naman. Nung ako po nag-work ako sa Dickies, every Wednesday nagpapasa kami ng report doon. Ingit na ingit ako sa boss ko. Kasi alas 8, alas 9, nandun na kami lahat. Dadating yan, mga alas 11 na. Tanong, pwede mo pagalitan? Pwede mo pagdating yan, sir, ba't ngayon ka lang? Explain. Pwede mo bang gawin yun? Hindi. Papakita ko sa inyo yung diferensya between boss at empleyado. Between boss at empleyado, sino yung napapagalitan paggalit?
Between boss and empleyado, sino yung nakakaltasan ng sahod pagkalit? Between boss and empleyado, sino yung nakapag-travel abroad? Boss. Between boss and empleyado, sino yung may magagandang gamit? Between boss and empleyado, sino yung may magandang asawa? Ayan na. Yung mga boss po, bata pa lang yan, mayayaman na yan, tama? Pinagkakasundo na sila ng magulang nila. Magulang na namimili ng mapapangasawa nila. Kaya karamihan sa mga boss, asawa nila, ang pangit na. Tama? Hindi naman pangit, grabe ka naman. Kaya lang yung mga kadalagahan, sino dito yung mga dalaga? Puro dala na yung iba dito. Tama, di ba sa mga kadalagahan, yung madalas na hinahanap natin, yung lalaking empleyado, kasi pag hinarap mo sa magulang mo yan, unang-unang tanong sa'yo, anong pangkabuhayan niya? Tama, alam nga, sagot mo, tambay ito, dad. Matutuwa ba sa'yo yun? Kaya tayo, yung mga kababaihan, naghahanap ng lalaking mayaman daw. Tama? Empleyado. Tama po ba? Kaya lang, mahirap ba yung buhay? Yes. Sa kahirapan ng buhay, yung magandang asawa ng employee na agaw ni chismis lang yun. Okay, ang ibig ko sabihin dito, ikaw ang boss. Sabi mo nga sa tabi mo, ikaw ang boss. Guys, tapatin ko kayo, hindi mo boss yung tao nag-imbita sa'yo. Hindi mo ako boss, hindi mo boss yung speaker nung time na nag-attend ka. Hindi mo boss yung mga top earners dito. Ang boss dito, sino? Ikaw. Para mas maintindihan nyo, pagkagising mo sa umaga, pwede mo ba gawin yung B-Mobile? Pagkatulog mo, bago ka matulog, pwede mo ba gawin yung B-Mobile? Yes. After lunch, pwede ka mag-B-Mobile? Yes. Gawin mo sa work mo, after lunch ka lang pumasok. After 2 weeks mo gawin, ano mangyari sa'yo? Tanggal ka. Tanong, masarap maging boss? Gusto ko makita, sino dito yung mga employee na may pasok bukas? Nasa kamay. Employee na may pasok bukas. Bukas, pagpasok niya sa office, nakita niyo yung boss niyo. Naglalakad niya. Pag nakita mo sa'yo, boss! Paglapit niya, magugulat pa yan. Tawag kita, di ba? Paglapit niya, sabihin mo, I'm the boss. Ano sasabihin mo? I'm the boss. Pag ginawa mo yun, ano mangyari sa'yo? Ang maganda niyan, full time ka na sa B-Mobile. Pagpapit niya naman, sabi ka naman. Pangalawa, pakibasa. Dito, merong law of leverage. Okay, leveraging from the root word, hindi atay. Diba yun? Yung lever, ayun yung mga tools and equipments na ginagamit ng mga tao para mapadali ang isang gawain. Example, nasa ground floor ka kanina. Anong floor ka ngayon? Pwede ka ba magkagdan, paakyat? Yes! Pwede, pero ano, pagod ka? Oo naman, pag-akyat mo, tapos mo, Piolo Pascual. Tama, ano nagpaakyat dito mas madali para sa'yo? Elevator. Nasa malayong lugar ka kanina, nasa lugar ka ngayon? Ortigas. Ano nagdala sa hindi mo? Anong bike? May nagbabayos na nag-invite nyo. Tama ba? Paano mas maintindihan nyo? Example, ito ay isang malaking bato. Ano sa English yun? Big? Rock na lang. Mahaba yung stone. Okay? Hindi mo yan matulak. Pamilyar kayo dito, yung gagamitan mo ng kalang, pag maiksi yung stick mo, mahirap pa siya paggalawin. Pero pag mahaba, mas madali. Mas mahabang mahaba, mas madali. Mas madali ba? Yes. Huwag natin itong gawin ba ito? Lahat ba kayo may pangarap? Taas niya ang kamay na may pangarap? Hindi ko nakikita. Lahat ba may pangarap? Yes. Example, itong stick mo na to, ito yung member mo. Na-gets? Ayan yung team A, team B mo. Paano kung 2 peraso lang yung member mo? Isa sa A, isa sa B. Kuha mo pangarap mo? Hindi. 1.5 lang ba pangarap mo? Hindi. Tama. Paano kung 5,000 na yung members mo? Pwede? Pwede. Yes. Tanong, pag naging 5,000 yung members mo, mapigilan mo? Hindi. Magduduplicate yan? Yes. Pag nag-10,000 yan, doble na pangarap mo? Yes. Ito maganda dito. Sa SM ba, may leverage din ba sa doon? Oo naman. Ako, leverage na ako dati. Kaya ba ni Henry C? Mega Mall, may bumili. Tapos may bumili daw sa MOA. Bus siya, sasakay siya doon. Siya magbebenta sa North Edsa. Kaya niya ba mag-isa? Marami pa siyang leverage. Itong tanong, yumaman ba yung mga yun? Sino lang yumaman doon? Dito, yung leverage mo, yung mayaman din ba? Maganda mo ba pantay-pantay tayo? Palakpakan mo naman natin sila. Okay, so pangatlo, pakibasa. Small money versus small money. Gusto ko malaman, lahat ng tao sa kwartong to, dumaan na ba kayo sa pagkabata? Hindi pa sure, nag-iisip bata pa lang. Nung tayo mga bata, bigyan tayo ng 10 piso ng nanay natin.
masaya na ba tayo? Yes, kasi marami na tayong mabibili doon. Pot-pot, pom-poms, di ba? Lala, turumpong, text, tansan. Naalala nyo? Naalala nyo? Hindi ka na magreklamo kasi marami ka naman bagay na mabibili. Pero pag tumanda ka, lalo na nung nagbinata ka, sino dito yung lalaki? Di ba, nung naranasan nyo nang nakipag unang-unang first date nyo, nangingi kayo ng pang-date sa mama nyo, ma, may date ako mamaya, pengi naman akong pera. Binigay sa'yo 50 pesos. Masaya ka ba? Hindi, naglalakad kayo ng girlfriend mo, sabi mo, ha, nakita ang fishball. Fishball muna tayo. Tagal ko nang di nakakain ng fishball. Palusot mo, hindi alam ng girlfriend mo, wala kang pera. Para mas maliwanag, makinig kayo sa akin mabuti. Sa labas, marami ba kumikita ng 10,000 isang buwan? Marami ba? Yes, isang buwan. I-times natin ng isang taon. Ilang buwan sa isang taon? 12 months. Magkano yan? Basta mat na, no? Tumatahimik na kayo. 120,000. Okay. Times natin ng 30 years. Magkano yan? 300. Cannot be remainder 1 dollar per X. Magkano? 3.6 million. Tama po ba? Yes. Tanong dito sa T-Mobile, marami bang kumikita ng 100,000 sa loob ng isang buwan? Yes. Kung isang linggo nga, marami. Isang buwan pa kaya? Sabi mo nga, Tomo. Times din natin ng isang taon. 12 months. So, magkano yan? Ha? 1.2 million. Times natin ng 3 taon. Magkano? Parehas ba 3.6? Pero anong mas gusto nyo? Nasa taas o nasa baba? Nasa taas, nasa baba? Bakit? Ilang taon lang? Anong diferensya? 27 years. Ibig sabihin, yung kumikita ng 100,000 sa loob ng isang buwan dito sa B-Mobile, anong ginagawa ng 27 years? Di ba? Nagsiswimming kahit bagyo. Di ba? Nagsashopping kahit walang sale. Sa madaling salita, nag-AM, joy. Ito masakit. Itong kumikita nito, anong ginagawa ng 27 years? Inahabol yung kota. Tama? Ano niya ibig sabihin ng job? Ibig sabihin niyan, just obey your boss. Di ba laging si boss masusunod? Tama ba? Yes. So simple lang. Kung gusto mo magkaroon ng 27 years na nag-e-enjoy ka, ito gagawin mo. Tanong mo sa akin ano? Magsasacrifice ka. Sabi mo sacrifice. From the root word, sacri. Okay, next. Pakibasa. Naghihintay kayo ng ibig sabihin ng sacri. Tama? Ano yung sumunod? Copy business. Dahil simple lang. Dito, kopya-kopya lang. Bakit? Ano mas madali? Mangopya mag-isip. Mangopya mag-isip! Huwag ka na mag-isip, lalo't wala kang sa school nung nangongopya ka. Bad boy ka ba? Yes. Dito sa B-Mobile, pag magaling kang mangopya, milyonaryo ka. Tama ba? Tapos ang ganda ng ngiti ni sir, no? Alatang mukhang madalas mangopya no sa school. Ang ibig ko sabihin, kukopyahin mo, guys, pakinggan nyo itong mahihiya, kukopyahin nyo yung mga tama, sabihin mo tama, yung mga tamang ginagawa ng mga top earners dito. Pag alam mong mali, gagayahin mo ba? Hindi. Nakita mo nanulot ng ibang member, gagayahin mo. Nakita ko yung millionaires na nanulot ng ibang grupo, gagayahin mo, ganun pala dapat. Gagayahin mo ba? Pamilyar ba kayo sa karma? Yes. Pag bad yung ginawa mo, karma mo, bad. Pero pag good yung ginawa mo, ano karma mo? Good. Nakita mo ako, si Jada Esquero tumalon sa bintana, gagayahin mo? Hindi. Tanong, paano mo makikita yung mga ginagawa namin kung wala ka dito? Tama? Guys, yun lang, tayo mga technopreneur, may sakit tayo. Okay, hindi kita sinasaktan, hindi kita pinapatamaan yung katabi mo. Ibig ko pong sabihin, ang sakit natin mga technopreneur, hindi ka pupunta sa office pag wala kang invite. Hindi ka pupunta sa office pag wala kang guest. Tama mali? Tama mali? Kasi ang pagkakaalam mo, waste of time. Bakit ako pupunta dyan? Wala akong 500. Tama, sayang pagmasahe ko, sayang panggabihan ko. Tama mali? Mali. Kasi pag may guest ka, tanong mo sa akin bakit? Pag may guest ka, busy ka ba? Yes. Pag nakita mo yung guest mo, hindi nakikinig dyan, tinatanong ba yan, kumain ka na ba? Sabi niya, hindi pa nga eh. Ito sakto, may pandesal ako dito, may bacon to. Ito inom ka Diyos, sige makinig ka lang. Nainitan ka ba? Di ba minsan mainit?
Kaya ngayon, tama mo ba? Papaypayan mo pa yan. O sige na, makinig ka lang. Busy ka? Oo naman, pag wala kang guest, busy ka ba? Hindi. That's the time, makikita mo, maririnig mo yung mga ginagawa ng mga speaker dito, yung mga top earner dito. Tama? Yes. Example, si Ace Go, may kausap doon, negative, invite ng member niya. Sobrang negative, lahat ng negative, binato na. Nasagot ni Ace, nandito ka, narinig mo? Pag dumating yung time na tinanong sa'yo yung negative na yun, masasagot mo? Yes. So, gusto ko malaman, sino yung laging pupunta dito? Taas ang kamay. Guys, simple lang, pansinin nyo. Marami ba kayong kamag-anak pumunta ng abroad, pumunta ng Saudi para kumita ng pera? Marami ba? Yes. Tanong, ano ba mas malayo? Saudi or Ortigas? Ortigas daw. Mas malapit yung Saudi. Ano mas malayo? Saudi or Ortigas? Saudi. Kita mo, pumunta sila sa abroad. Tanong, kasama pamilya? Dito, kasama mo pa pamilya mo? So, simple lang, mag-sacrifice ka na. Anong gagawin mo? From the root or salary. Maganda ba happy business tayo? Yes. Panguli, pakibasa. Wave of the future. Ibig sabihin, dadating yung panahon, multi-level marketing na yung uso. Di ba mayroon laging uso? Yes, pansinin nyo. Dadating yung panahon yung bentahan ng produkto through multi-level marketing na. Example, pamilya kayo sa SNR. Yes. Makakabili ka ba doon pag hindi ka member? Hindi. Dadating yung time, hindi ka makakapasok ng palengke hanggat hindi ka member ng palengke na yun. Tama, mali? Yes, para mas magkaintindihan tayo. Example, pamilya tayo sa Pancit Canton? Yes. Pancit Canton, nung unang panahon, pag gusto mo ng Pancit Canton, mamamalengke ka, maggigisa ka. Tama? After 1 hour, meron kang Pancit Canton. Yung iba nakita, naglagay pa ng toyo. So, binago yung technology. Pancit Canton with toyo. May kalamansi pa. Pancit Canton with toyo, yung iba, Bicolana. Gusto maanghang. Pancit Canton, toyo, mansi with GD. Tama ba? Pinapadali ba sa ating mga tao? Yes. Nasa negosyo tayo. Ano ba nung unang panahon yung pagninegosyo? Ha? Barter. Tama, palitan ng kalakal. Example, ganito sample yan. 5 manok, 1 baboy, 1 kalabaw, ang kapalit, house and lot. Tama? 1 baboy, 1 kalabaw, 3 manok, 1 maganda mong anak, mapalit ka. Di ba hindi malaman kung patas pa yung value ng palitan? So, anong nauso? Yung pera. Yung nauso yung pera, nauso na yung barter. Nauso na yung tindahan. Kaya lang yung iba naman, meron pang hangover dun sa barter. Nagbabahay-bahay pa. Anong nauso? Direct selling. Yung iba naman, ba't ako magbabahay-bahay? May pera ako. Marami akong pera. Magpa-franchise na lang ako. Ano nauso? Franchising. Yung iba naman, wala akong pera eh. Tama ba? Wala akong pera pang invest. Nauso yung multi-level marketing. Magkano lang investment mo? Magkano lang? Pinay. Tanong, kaya mo ba kitain dito yung kinikita ng may-ari ng Jollibee? Kaya hindi? So please, i-congrats mo yung katabi mo. Congrats mo, kamayan mo, sabihin mo congrats. Kamayan mo, pagkakataon mo na yan. Pagkakataon mo na yan. Tanong mo sa akin, bakit? Dahil sa buhay nyo, isa yung B-Mobile sa pinakamagandang desisyon na ginawa niyo. Kaya palakpakan niya sa rin. Guys, simple lang. Dito pa lang sa 5 reasons na to, sulit na sulit ba? Yes. Sulit na sulit ba? Yes. Sabi ko sa tabi mo, what's sulit, mama? Anong sagot ni Chris Arena doon? Is getting more than what we paid for. Tanong, 3988, ito makukuha mo, masarap. Yes. Masarap ba? Yes. Ngayon, alam mo na yung reasons mo, pag-usapan naman natin yung how. Okay, ano sa Tagalog yung how? Paano? Tandaan mo, hindi mo magagawa ng maayos ang isang bagay kung meron kang fear at meron kang doubt. Kanina pa natin naman yung fear. May idea kayo? Tama, sa parents natin. Pansinin mo, pag ayaw mo kumain ng pagkain, sasabihin ng nanay mo, anak, yan na yung ipis, kumain ka na, yan na yung ipis. Tumanda tayo ngayon, takot sa ipis. Nalayo ka sa tatay mo, sabi ng tatay mo, nak, huwag ka dyan sa dilim, may mumo. Ngayon, tumanda tayo, takot tayo sa dilim. Kaya alam yung iba, parang mas nag-e-enjoy sa dilim. Mas madilim, mas maganda. Tama po ba? Tandaan mo, lahat ng takot, una lang yan. Kasi hindi mo pa alam. Tama mali?
Yes, yun yung puzzle ang gagawin mo. Nung first time ko sa school, pag upo ko sa upuan, panay ang tingin ko sa bintana. Chine-check out ko yung mama mo. Okay, lesson ulit. X squared divided by XY. Okay, so pagtingin ko na naman, ma'am, okay na naman. Pag mga tulping ko, wala na yung mama ko. Di ba? Ang pagkakaintindi ko kasi, pag wala na yung nanay ko sa bintana, kakainin ako ng mga classmates ko. Kasi hindi ko pa alam yung kahalagahan ng pag-aaral. Sabi mo nga, tama. Pero ngayon, nung hindi ako nakatapos, di ba ang sama-sama ng loob ko? Tama ba? Yes, yung iba nag-aaral ako, hindi. Pero tanong, ito maganda. Tanong mo sa akin ano? Dito sa B-Mobile, kahit undergraduate na, kahit hindi ka magaling sa math, hindi ka magaling sa science, hindi ka magaling sa English, hindi ka magaling mag-type sa computer, basta may pangarap ka, welcome ka dito. Okay ba yan? Okay ba yan? Masarap ba pantay-pantay tayo dito? Oo naman. Okay, so ano naman yung ito? Isa pang sample sa beer. Naalala niyo yung first time yung makahalik? Wala pang nakakahalik sa inyo. Ako, nung first time ko makahalik, ngayon I'm 27, yung first time kong makakiss is 25. Oo nga, 25. So hindi ko alam yung gagawin ko. Una, diyan na, nakapigit na siya. Hindi ko alam gagawin, didilan pa ako. Tawag pa ako sa memory or sa... Inaalala ko yung nag-inuman kami nung high school ako. Sabi nung kaibigan ko, pagka kikis ka, ilabas mo agad yung dila mo. Ganun agad ako. Yung, ano ba yan? Hindi ko alam gagawin ko. Tama kasi first time. Pero yung nagdikit, nag-enjoy. Nag-enjoy? Parang B-Mobile din pala yun. Sa una, nakakatakot. Pero pag nagawa mo ng tama, enjoy. Enjoy ba? Yes. So ano naman sa Tagalog yung doubt? Duda. Tama? Maraming aspeto yung duda. Example ngayon, member ka na. Hindi ka pa rin sigurado kung yayaman ka pa talaga. Tama? Isang part ng duda yon. Okay, prospect listing. Naglilista ka ng mga prospect mo. Nalista mo yung tita mo. Ito, tita ko. Ang daming gold nito. Nagpa 5-6 to. 5 barangay hawak nito. Malakas to. Maraming hahakot to. Eh, naisip mo, mayaman na pala to. Huwag na lang. Renounce out mo. After 1 month, nakita mo yung tita mo dyan. Nag-member. May hawak na 87 na kids. Nag-master dealer pala. Eh, tita mo yun. Ang masakit, ang nakakuha ko sa kanya, nag-flyers lang sa mall. Masakit? Yes, so simple lang. Huwag kang mahiya, i-share mo yung negosyo. Yung iba naman ganito ginagawa, nagdududa. Hindi maganda suot nito. Walang 3988. Ito, anong trabaho? Anong trabaho ng guest mo dyan? Ito? Walang 3988. Alam mo ba na masama manghusga? Yung taong inuhusga mo, tao ba yan? Tanong, ano ka ba? Kung sikat nga, hindi nanguhusga, ikaw pa. Tama ba? I-share mo yung negosyo sa tao kahit kanino. Okay ba yun? Huwag ka mamimili. Pag nakita mo, ito mukhang big time. Tama? Maganda yung suotan nito. 7 heads to. Nakikikitain ko dito. Tama ba? Huwag ganon. Kasi pag tingin mo sa tao, pera, tandaan mo, hindi ka yayaman. Anong tingin mo sa tao? Tanong mo sa akin ano? Tignan mo siya kung anong mababago mo sa buhay niya. Maliwanag ba yun? Yes. Tanggalin mo yung duda, yung doubt. Kasi simple lang, pag meron kang fear and doubt, simple lang, ito mangyari sa'yo. Wala kang action. Totoo hindi. At pag wala kang action dahil nagdududa ka, wala kang result. Tanong, gusto niyo ba mangyari walang resulta? Gusto niyo ba yun? Hindi. Lahat ba dito gusto yumaman? Yes. Ito gagawin mo. Tanong mo sa akin ano? Unang-una mo dapat magkaroon ka ng knowledge. Sabi mo nga knowledge. Hindi lang basta knowledge. Ito, right knowledge. Yung tamang knowledge. Okay, simple lang. Kailan ka dapat magkaroon ng right knowledge? Right now. So palakpakan yung sarili nyo. Ngayon natututo na kayo. Ano nga naman? Kung mayaman naman, grabe naman kayo. Okay. So pag nag-aaral ka na, matututo ka na ba? Yes. Oo naman. At pag natututo ka na, simple lang. Meron ka na bang edge? Yes. Araw-araw, more than 1,000 ang nagiging members ng B-Mobile. Tanong, kapas ba kayo 1,000? Wala pa nga kayong 500 eh. Nasaan yung iba? Ayaw mag-training? Tama? Sasabihin, alam ko na yan. Magaling ako magbenta ng Tupperware. Parehas lang yan. Tama? Magaling ako magbenta ng chinelas. Parehas lang yan. Tama ba? Nasaan yung iba? Tama? Tanong, may edge pa kayo sa kanila?
At pag may edge na kayo, simple lang, mas kikita ba kayo? Yes. At pag kumikita na kayo, meron na ba kayong K? Ano yung K? Tanong mo sa akin ano? Pakamay-kamay ka na lang dyan sa labas. Pakaway-kaway ka na lang dyan. Pakuha-kuha, kinukuha ka ng picture. Anyways, mamaya po, pila-pila lang wala mag-aagawan. Pwede po kayo magpa-picture sa akin. Okay, so right? Knowledge. Okay, so ito yung pangalawa. Tanong mo sa akin ano? Ano yung dapat mong malaman? Unang-una, how to endorse. Yun lang. Alam mo lahat. Ang galing mo mag-technical, ang galing mo mag-training, ang galing mo mag-boom. Kaya lang, wala kang grupo. Tingin mo may mangyayari? Wala kang members. Ibang members pa yung tinuturuan mo, training mo. Sayang ba effort mo? Yes, unang-una mong dapat malaman, pakibasa ulit. How to endorse, guys, simple lang. Huwag nyo sasabihin yung salitang recruit. Ano yung huwag sasabihin? Recruit, kasi yung iba ganito. Brad, recruiting ka na. Yung sa galleria, gusto mo, paparecruit ka ba sa akin? Tanong, meron ba dito ipapadala sa Japan? Recruit yun, tama? Meron ba kayo narinig na recruitment agency dito? Wala. So, hindi tayo nagre-recruit, nag-e-endorse tayo. Maliwanag ba yun? Yes, yun yung unang-unang i-endorse one. Wala kang ibang dapat unang endorse one. Family and friends. Kasi simple lang. Kung yumaman ka, pag nagkakotse ka, pag nagkakonto ka, hindi mo sila sinabihan, ano sasabihin nila sa'yo? Selfish. Madamot. Gusto niyo ba mangyari yun? Ito masakit na katotohanan. Yung family and friends mo, pag sinabihan mo naman, ito naman isasagot nila sa'yo. Pagkatapos mo mag-present, ilang buwan ka na ba dyan? Nangyari? Yes. Pagka sinagot mo, isang buwan pa lang ako dito. After niya, ito naman isasagot. Magkano na pinita mo? Pati nga akong check eh. Tama? Yes. Tama mali? Tama. Eh, bago ka pa lang, isang buwan ka pa lang, naganap na ng kotse sa'yo. Ito naman sasabihin niyan, wala ka pala eh. Wala yan, yaman-yaman, wala ka pa. Tama? At ito pinaka-worst. Pag wala ka napakitang resulta, ito sasabihin nila, balikan mo ako pa? Nangyayari? Yes. Nangyayari hindi? Nangyayari. Kaya lang, paano mangyayari yung babalikan mo sila kung lahat ng sinabihan mo, family and friends lang, eh lahat sinabi sa'yo yan. Kikita ka ba? Kikita ka ba? Gusto nyo malaman kung ano ginawa ko? Kasi lahat ng family and friends ko, yan sinabi sa akin. Tama? So itong ginawa ko, tinatawag ko na, pakibasa nga, yung genre style. Anong tawag? Isa pa, sabi mo ninja technique. Isa pa, ninja technique. Ibig sabihin niyan, kakausap ka ng taong hindi mo kakilala. Kasi maniwala ka sa akin. Dadating yung panahon, lahat ng kakilala mo, masasabihan mo. Di ba, agree? Mauubos yan. Lahat masishare mo yung negosyo sa kanila. Tanong ko sa inyo, anong mas marami? Yung kakilala mo, hindi mo kakilala? Kakilala, hindi kakilala? So, pag na-master mo yung ninja technique, mas malaki market mo. Tama? Yes, at ito tandaan mo, yung mga hindi mo kakilala, sila yung hindi kaya sabihin na, scam yan! Piramid din yan! Tama? Meron pa dito, si man, example, hindi kami magkakilala, sinerte yung negosyo sa kanya. Tingin niyo magkakaroon siya ng lakas ng loob, scam yan, magkano nakinita mo, kalokohan yan. Tama? Ang gagawa lang sa'yo nun, yung family and friends mo. Totoo hindi. Totoo hindi. Kasi kilala ka nila. Sila lang yung may lakas ng loob na tarantaduhin ka. Tama? Nangyayari? Yes. Kasi kilala ka nila. So please, ang kakausapin mo after mo makausap family and friends mo, mga taong hindi mo kakilala. Okay, ako ang dami kong members na hindi ko kakilala. Nakatabi ko lang kung saan-saan, sinishare ko lang yung business. Sila pa yung unang-unang magtitiwala sa'yo. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Pag marami ka na naging members dahil sa Ninja Technique, kikita ka na ba? Kikita ka na ba? Yes. Ito tanong nga, tingnan nyo. Ginawa ko Ninja Technique, itanong mo sa akin to. Isa ang ina naman. Isa pa? 2 taon. Ito, itanong mo sa akin to. 4.4 million. Panakpakan mo naman, grabe ka naman. Tama? Pwede mo ba ito sabihin sa akin? Hindi. Sasabi, pwede daw. Tama? Ang hindi na yung magsasalta, ang papasok sa isip niya, sayang. Sana nung una mong sinabi sa akin, naniwala na ako. Tama po ba? Yes. So, simple lang. Anong lesson? Anong gagawin? So, please, subukan yung i-share yung negosyo sa mga taong hindi nyo kakilala. Tama? So, kanya-kanyang diskarte na yan. Maliwanag ba yun? Maliwanag ba yun? Yes. Okay. So,
so simple lang. Ano ba yung dapat mong malaman? Business opportunity meeting. Ano yan? Yung unang-unang inimbita kayo, yung in-explain yung marketing plan, ayun ang tinatawag na business opportunity meeting. Please, wag ka magsasabi ng salitang seminar. Kasi ang alam natin, pag sinabing seminar, matagal. Tama? Nakakaanto. Yung speaker, matanda. Di ba? Parang family planning, yung datingan. Tingin mo, pupunta yung kaibigan mo. Tingin mo pupunta? Hindi, huwag mo sabihin yung seminar. Ito sasabihin mo, boom. Ano sasabihin mo? Boom. Bago sa pandinig. Pag sinabi mo, attend ka sa Ortigas, may boom. Ano yun? Ano yung business opportunity meeting? O pag ayaw na pa rin, sabi mo, sama ka, may boom. Sasama? Yes, pagpunta niya dito, makikinig yan, seminar pa rin yun. Agad siya ba? Yes, okay. During BOM, may mga dapat at hindi ka dapat gawin. Okay ba yan? So, unang-unang dapat mong gawin, kahit hindi naman dito sa office pagising mo, dapat smile ka na. Kasi training ko, sabi ko, pag nasabi mo pa na dapat lagi ka smile. Yung isang member ko, literal, nakasabay ko siya sa baba, sa mall pa lang, sa Jollibee. Nakita ko siya, ganito mukha niya. Yung pagdating dito sa pinto ng B-Mobile, yung sabi niya, huwag naman ganun, plastic naman yun. Pagkagising mo pa lang, dapat smile ka na. Pati nga ako smile eh. Yes. Kasi minsan meron dito, ganito yung ginawa. Pagpasok niya sa pinto, dala-dala yung guest niya, nakapusangon. Sabi ko, ba't ka nakapusangon? Ito kasing guest ko eh. Kanina pa ako doon, alas 3 naghihintay sa baba, sa mini stop, alas 5 na dumating, buisip. Wala nang upuan, no? Quarter. Parang may natamaan pa dito, nagkakasikuan. Ikaw yun. Nagkakasikuan pa. Sabi nung nag-iimpita, kita mo, wala kang upuan. Kanina ka pa, buisip ka eh. Sabi nung kaibigan nyo, lukon-lukon ka, ikaw na nga lang pinagbigyan mo eh. Tama ba? Dapat pag gano'n ang nangyari, ganito na gagawin mo, kahit late na, nakangiti ka pa rin. Pagpasok nyo dyan, sabihin mo, sakto. Sabi na, bakit sakto? Wala ka ng upuan. Sabi na, ano maganda doon? Kasi yung mga nakatayo sa likod, sila yung mga unang yumayaman. Ano, matitiis? Inuto mo eh, mas maganda ba? Yes, kaysa mabuisit sa yung tao. Grabe naman, sabi ko ito kasi kanina ko pa hinihintay sa babae. Para mas maganda, dapat lagi kang positive. Pag naka-smile ka, positive ka ba? Yes. Positive ka ba? Yes. So ito, bridging. Tanong, maganda. Gwapo ako. Bridging, ibig sabihin, sasagot kayo sa tanong ng speaker. Ang pangit naman, nagtanong ako, walang sumagot. Tama ba? Para buhay yung presentation natin. Tandaan mo, pag boring yung presentation, walang gana, antukin yung kaibigan mo. Pag tulog ka, nakakaintindi ka? Tanong, sasali? Hindi. So please, dapat sumagot tayo. May natamaan na, parang may tulog na doon. Tama ba? So please, dapat buhay yung presentation natin. Okay ba yun? Yes. Para sa amin ba yun? Hindi. Kasi pag hindi sumali yung guest mo, sino ba nawalan? Speaker ba? So okay ba magtulungan tayo? Yes. Pangatlo, dapat mong gawin, ito simple lang. Please nga, bigyan niyo naman ako. Yung palakpak nyo na ganyan, yan ang nagbibigay ng energy sa mga speaker. Di ba sabi namin, hindi po kami binabayaran dito. Kapwa nyo rin kami, technopreneur. Tama? Yung iba kasi parang ang sama ng loob na may mga nagsasalita. Tama po ba guys, liwanagin ko lang, hindi po tayo employee dito. Tama, business partner po tayo ng B-Mobile. Ang tanging bayad lang sa mga speakers, ano? So please, isang palakpak lang dyan. Ayan, okay. Ayan ang gagawin mo. Smile, bridging, tsaka palakpak. So please, kaya niyo ba gawin yan? Yes. Okay, so kung mga dapat gawin, ito naman yung hindi dapat. Mas marami to. Unang-una. No? Texting. Pagdating mo, member ka, yung guest mo, katabi mo, nag-text ka. Text mo nanay mo. Sabi ng guest mo, pwede ko lang mag-text. Text ka rin, kumusta ka Brad? Okay ba itong negosyo? Tingin mo maiintindihan yung negosyo? Hindi. Please, huwag mo na umpisahan. Kasi monkey see, monkey do. Pag nakita na text, magte-text. Tingin nyo maganda presentation nun? Hindi. Please, pagpasok nyo dito may presentation, mas maganda, pakipatay na po yung cellphone natin. Kasi pag tumunog yan, madidistract ba yung speaker? Yes. Madidistract ba? Pag hindi maganda yung pagpresent niya, hindi sumali yung guest mo, sino nawalan na naman?
Sino nawalan? Okay ba magtulungan tayo? Yes. No? Texting. Pangalawa, pakibasa. No sleeping. May guest ka. Sabi mo, tulog mo na ako. Sabi ng guest mo, pwede pala matulog. Antok din ako, magkadigit pa rin. Pagkagising mo, naiintindihan mo ba? Hindi rin, kakagising ko rin. Sayang ba parehas oras nyo? Yes, please, labanan mo. Walang matutulog. Pangatlo, pakibasa. No chatting. Ito ang daming gumagawa nito. Umpisa na yung presentation. Nagtatanong pa, kumusta na yung inaanak ko? Kung dami ko ng utak doon, tatlong taon ko ng hindi ka pa nare-regaluhan. Nagsisimula na yung presentation. Kung ano-ano pa sasabi mo. Eh, guess mo, gusto mo mag-pay-in, tapos pinagkakausap mo. Ano tumama sa loto kahapon? Alam mo ba? Tanong, sayang ba yung oras sa pinunta nyo? Please, pag pasok dito, sino na bahala? Yung speaker na. Maliwanag po ba yun? Yes, okay. So ito pa. No? Spoiler. Ito yung mga spoiler. Di ba, naririnig nyo na ako laging speaker. Tama? Yung iba, alam nyo na yung joke ko. Uunahan. Ayun yung, di ba, spoiler yun eh. Sasabihin niya, si John Ray, mamaya sasabihin niya, siya si Coco Martin. Feeling gwapo yan, buwisin dyan. Sasabihin niya, pero totoo, kamukha niya talaga si Michael B. Pero sasabihin niya, yun, si Michael B. Pagka nag-joke ako ng ganon, may dating pa sa guest mo. Wala na, inunahan mo na eh. Tama? Alam nyo, maraming ganun. Siguro, laging nagde-training kami paulit-ulit, 70% sila pa yung unang nagjo-joke. Tama ba? Abangan mo, sabihin niya mamaya, may kwentong kalabaw yan. Tama ba? Please, wag mong uunahan. Pangako niyo ba yun? Yes. Promise? Yes. Okay, so ito pa. No? Parot. Ito naman yung parot. 3988, maliit malaki. Ikaw naman sa guess mo, uy, 3988 daw, maliit malaki. Yung negosyo natin nationwide. Narinig mo, maganda, nationwide, di ba? Yung negosyo natin worldwide. Sabi ko sa'yo, worldwide. Hindi alam ng guess mo kung kanino siya makikinig. Kung sa speaker ba sa'yo? Sa speaker ba sa'yo? Pag na naman sasali ka ba? Hindi na ako sasali. Hindi na ganun-ganun mo eh. Tama po ba? Please. Walang parot. Maliwanag? Yes. Okay. So ito, pag-usapan natin. Gusto niya ba talaga maging Millionaires Club? Yes. Yun totoo. Sa puso mo, gusto mo yumaman. Taas mo nga dalawang kamay mo. Palakpak pang mayaman yan. Okay, ito na. Ito na yung sekreto. Tinatawag namin na The M Club, A, B, C. Para mabilis matandaan. Letter A. Tanong mo sa akin ano? Unang-una mong babaguhin, ate. Ano? Attitude. Bakit? Ano mo sa akin bakit? Sa alphabet, pangilan yung A? 1. Yung T? A, B, C. Pangilan? Pangilan? 20. Yung T, pangilan? Alam na alam nyo, no? Parehas eh. So 20 rin. Yung I? Ang lapit na lang yan. A, B, C, D, 9. Okay, yung T? Sus. Kung tinong dalawa na to, 20. Ano to? 20 rin. Yung U, ilan? Ano sunod sa T? Kung 20 to, ano to? 21. Yung D? 4. Eh, ang bilis nyo sumagot. Yung E? 1 plus 20. Plus 20. Plus 9. Plus 20. Plus 21. Plus 4. Plus 5. 100%. So, anong babaguhin? Sabi mo sa katabi mo, mahina lang. Magbago ka na. Tama? Kaya simple lang. Kung masama ugali mo, mga kaibigan mo, masama rin ugali. Tama mali? Kung masama attitude mo, mga members mo dito, masama rin ang attitude. Tama po ba? Kasi kung ano ka, yun din yung ma-attract mo. Totoo hindi. Kung gwapo ka, mga members mo, pansinin nyo yung team positive. Alam nyo na, huwag nyo na lang hanapin sila lahat. Okay, so ano babaguhin ulit? Attitude. Dito naman, baka sabihin nyo, attitude daw, baguhin. TV! TV, tanawa-tawa kayo ha! Ako lang ang masusunod dito. Huwag ganon. Attitude, Nino, mo, magsisimula sa'yo. Maliwanag ba yun? Sino dito magpapakabangit? Taas ka kamay. Sino tatanggalin dito ang pagiging mukhang pera? Taas ka kamay. Kaya simple lang. Kasi may mga ganyan eh. Sali ako sa T-Mobile. Paglabas ng bahay si Mari, 500.
Si pare, 500 din. Pairing, 1.5. Please, iniisip mo pa lang, alam niya na yan. Tama? Tama ba? Tingin mo, i-bless ka na? Uulitin ko, iisipin mo lagi ano yung matutulong mo sa tao. Maliwanag? Maliwanag ba yun? Yes! So, sunod! Ito naman, dapat magkakaroon ka dito. Pakibasa? GLLA. Ang ibig sabihin niyan, good learning and listening attitude. Okay, good learning meron ka. Yung mga sinasabi ko nga, sinusulat mo eh. Nandito ka nga ngayon eh, tama? Kahit gutom ka na, kahit inaantok ka na, kahit alam mo kalaunan na tayo matatapos. Kahit wala na ngayong MRT. Joke lang yun, grabe naman ngayon. Tama? Kaya simple lang. May natututunan ba? Nag-enjoy ba? Yes. Okay, so ano ibig sabihin ni GLLA? Good learning and listening attitude. Good learning meron. Yung listening, hindi ko lang alam. Okay, gusto ko subukan. Lahat ng kamay itaas, gawing pera sign. Hindi magtaas ng kamay, may putok, may amoy. Sige. Okay, sundan niyo yung sasabihin ko ha. Lahat ng pera sign, ilagay sa chip. Kami ng dalawa din lang, pareha sila na ganito. Nagtingin na ba silang dalawa? Sabay mo na nagtanong, chick ba to? Noon ako tanto na nila, isipin mo, joke pa lang, hindi ka na makasabay. E paano pa yung seryosong pagyaman? Tama ba? Sa'yo mga tomo. Di ba? Biro. Ano ba to? Di ba sabi ko, sundan mo yung sasabihin? Saan mo nilagay yung kamay mo? Di ba? Hindi ka na nakikinig. Maliwanag mo yun? Tandaan mo, dito na papasok yung pride. Sabi mo nga pride. Di ba? Dapat ibaba mo yan. Dapat dito, yung baso mo, hindi punong-puno ng kaalaman. Di ba sabi ko kanina, right? Knowledge. Kasi alam ko marami kayong knowledge, tama? Nag-aral kayo sa school, graduate ka ng pastoral, marami kang alam, tama? Kaya pag nagpasa kami ng knowledge sa'yo, punong-puno ka ng laman, tanong, makukuha mo? Matatapon? Yes. Ako, anong advantage ko? Undergraduate ako. Laman lang ng baso ko, Counter-Strike, PlayStation. Wala, latak lang. Kaya anong pinasala ko nila Aaron, nila Anton, nila Duncan ng knowledge, tanong, salo? Yes. Salo ba? Yes. Walang alam eh. So, malinis. Kaya lahat ng alam ko, puro mobile. Kaya ako nagpe-training sa inyo ngayon. Malinis utak ko, puro mobile eh. Tama ba? Kaya kung marami kang alam, sobrang mong talino, gagawin mo bukas, maghanap ka ng USB. Tapos, saksak mo sa utak mo. Diba? I-transfer mo muna dun yung ibang knowledge mo para mapasukan ng B-Mobile. Maliwanag ba yun? Yes. Ito, meron akong kwento dyan. Okay? Okay lang ba meron akong kwento? Yes, okay. Itong kwento na to nabasa ko sa libro, English to. Okay? Itatagalog ko na lang, baka hindi nyo maintindihan eh. Sige. Ano bang gusto nyo? English, Tagalog? English, Tagalog? Ba? Hinahamon nyo ako ha. Sige. Kahit undergraduate ako, lalabanan ko kayo. English ba talaga? Yes! Sure kayo? Yes! Sige. Okay. Here we go. Isang araw. Isang araw, meron nagbibenta ng parrot. Ano, English ba din? Sige, Tagalog na. Isang araw meron nagbebenta ng parrot. Okay, nagbebenta ng parrot. Tapos meron turista. Okay, syempre yung turista, English na talaga. Pero Tagalog na lang din. Para hindi tayo magkaibigan eh. Sabi nung turista, brother, how much is your dog in the window? How much is your parrot in the window? Sabi naman nung nagbebenta ng parrot, may parrot. Yung parrot ko, saan ba? Yung nasa kaliwa. Sabi nung yun na, Tagalog na, yung nasa kaliwa. Sabi nung nagbibenta, ayan, 20,000 niya. Sabi nung turista, nagbibenta rin ako ng parrot sa bansa namin. Yan, ganyang klase ng parrot mong payat na yan, na parang hindi ko makain na yan. 5,000 lang sabi niya. Explain mo nga sa akin, bakit dito sa Pilipinas, 20,000 yung parrot na yan, mukhang ano na yan. Sabi ng turista. Sabi nung nagbibenta ng parrot, ayan kasi sir, magaling niya mag-present ng marketing plan.
May talent pala yung parang na yan. Sige, yung katabi niya na lang. Yung sumunod, magkano yun? Yung halos parehas lang sila ng itsura. Sabi nung isa, ayan po, mas mahal yan, 30,000. Ha? Parehas lang ng mukha. Parehas patpating. Mas mahal, 30,000. Paliwanag mo sa akin, bakit yan 30,000? Sabi nung nagbibenta. Bukod po sa magaling mag-explain ng marketing plan niya, magaling din niya mag-training. Galing mag-training niya parang na yan. Sabi nung bumibili, ganon? O sige, yung nasa dulong-dulo, yung pinakapangit at mukhang pinakawalang kwenta mong parot, magkano yun? Sabi nung nagbibenta, 100,000. Bakit naman 100,000 yan? Ang pangit pang payat-payat niyan. Sabi nung nagbibenta ng parot, ayan po kasi yung nagturo sa dalawang parot. So, hindi ibig sabihin, hindi maganda suot niyang mentor mo, hindi mo na siya susunodin. Tama? Hindi ibig sabihin na wala pa siyang income, wala pa siyang kotse, wala pa siyang kondo, wala pa siyang bahay, wala pa siyang grupo, hindi mo siya susundin. Sino ba nauna sa inyo? Tingin mo mas may alam yan sa'yo? Yes. Tama ba? So please, lahat pa kayo makikinig sa mentor, no? Yes. Lahat pa kayo makikinig? Yes. So simple lang, wala ditong mentor na ipapahamak yung leaders nila. Totoo hindi? Yes. Kayo ba, ipapahamak nyo ba yung members, no? Yes. Hindi. Dito nga tayo nagtutulungan. Maliwanag ba yun? Yes. Okay, so pag may GLLA ka, tanong, mabilis ka ba matuto? Yes. Yes. Kasi hindi mo na kinukontra yung mga sinasabi namin. So mabilis mo maaab. Sure. Maliwanag? Yes. Pag natuto ka na, simple lang. Pwede ka na rin ba magturo? Yes. Dahil ang ginagawa ko ngayon, yung tinuro sa akin, natuturo ko ba sa inyo? Yes. Tama ba? So pag nagtuturo ka na, simple lang, magduduplicate na ba kayo? Dadami na ba kayo? Yes. At yung duplication mo, nagturo na rin, ano mangyayari sa inyo? Magmumultiply na. At pag nagmumultiply na kayo, simple lang, meron ka na bang big network? Malaki na ba grupo mo? At pag may big network ka na, simple lang po, meron ka na bang big income? May big income ka na ba? At pag may big income ka na, kuha mo na ba yung big dreams mo? Kuha? Yes, simple lang. Maniwala ka sa akin, paglipas ng 2 taon, 3 taon, wala ka pa rin kotse, wala ka pa rin pangarap, simple lang. Kasi wala kang big dreams, wala kang big income, wala kang big network, kasi hindi ka nag-multiply, kasi hindi ka nakapag-duplicate, kasi hindi ka nagturo, kasi wala kang natutunan, kasi wala kang GLLA, dahil ikaw ay isang malaking acne. Sabi mo tatabi mo, friend? Acne ka ba? Ibig sabihin yan, alam ko na yan. Member ako dati ng First One. Pare-parehas lang yan. Kasali ako ng pare-parehas lang yan. Spelling pa lang, iba na yun. Tama po ba? Magaling ako magbenta ng kondo. Alam ko na yan. Hindi ako magte-training. Alam ko na yan. Magaling ako. Maniwala ka sa akin. Magaling ako. After 3 months, after 5 months, kikita? Hindi. At pag hindi kumita yung acne nila, mag-iiba yung ibig sabihin. Ang magiging ibig sabihin, ayaw ko na yan. Ito yung nagsasabi sa inyo. Di ba madalas, sinabihan mo, member ako niyan eh. Ano nangyari sa'yo? Wala. Walang kwenta yan. Hindi maganda yan. Di ba hindi discourage ka? Yes. Kasi hindi nakapag-training. Ayaw mag-training kasi acne. Tama? Pag tinanong mo, alam mo ba yung ninja technique? Ano yun? Kalokohan yata yun. Tama ba? Kaya walang alam, hindi kumita. Tanong, acne ka ba? Acne ka ba? Hindi. So please, wag na wag magiging acne. Letter B, pakibasa. Pilit. Tandaan mo, hindi mo gagawin ng isang bagay na hindi mo pinaniniwalaan. Do you agree? Pansin nyo yung mga nagrarally, kahit ano yun yung tubig, burusin ng water gun sa kanila. Ano yun? Disperse pa yun? Di ba kahit anong disperse mo sa kanila, kapit-kapit pa rin? Kasi alam nila, tama ang pinaglalaban nila. Do you agree? Yes. So dito, ipaglaban mo yung alam mong tama. Tama? Tama mo ba? Yes. So simple lang, kanino ka maniniwala? Unang-una pakibasa. Kay God? Pwede ba palakpakan mo ng pangmayaman sa God? God is good. All the time. That's good. Simple lang po. Lahat ba tayo makasalanan? Yes. Meron ba ditong walang kasalanan? Taas mo nga kamay mo kung wala kang kasalanan. Lahat tayo makasalanan. Simple lang. Si God sobrang good. Bakit?
bless niya pa rin tayo ng B-Mobile. Tama ba? Pwede mo sabihin mo, thank you, Lord. Tama? Unang-una ka magtitiwala kanino? Kay God. Huwag na huwag mo tatanggalin sa katawan mo yan. Maliwanag ba yun? Yes. Pangalawa, kanino ka pa maniniwala? Sa company. Tama, dapat maging proud ka sa company natin. Pag, example, reunion. Diba? Reunion. Tinanong mo yung kaibigan mo, friend, saan ka nag-work? Sabi nung isa, labo mo naman, Brad. Di mo nakikita? Meralco! Laki-laki! Big time to, Meralco! Sumangot naman ito. Ito yung, ikaw, Brad, ano? San Miguel. Big time, San Miguel to. Tinanong mo isa, ikaw, ano? Bro, kanina pa ito nag-English dito. Hindi ko sense. Sana ba? Get common sense naman. Sabi nung nag-call center, sabay-sabay mo sila, ikaw, anong work mo? Sabi mo, dude, Ortigas, daming tao. Hindi mo masabi, hindi ka proud sa B-Mobile. Guys, tapatin mo kayo, pag siniraan mo yung B-Mobile sa harapan ko, parang siniraan mo na rin ang apelyido ko. Maraming nagsasabi sa isang bagay na wala silang kaalam-alam. Tama mali? Tama mali. Pero kung alam mo na hindi scam ang B-Mobile, hindi pyramiding ang B-Mobile, masasaktan ka. Masasaktan ka ba? Yes. So please, ipagtanggol mo ang company natin. Maliwanag ba yun? Yes. Maging proud ka sa company natin. So kanino ka pa maniniwala? Mentors. Sino yung mga mentors? Simple lang. Ikaw to, ito yung tao nag-imbita sa'yo. Tama po ba? Mentor mo ba siya? Yung tao nag-imbita sa'yo, malamang ba may nag-imbita rin dyan? Yes, mentor mo rin ba yan? Kung wala yan, ito yung tinatawag na royal blood. Hanapin mo yung mga mentors mo. Example, wala pa rin. Si Anton na to. Wala si Anton. Pag wala si Anton, si Piwi na. Pag wala kay Sir Benko ka na lumapit. Pag wala pa rin, wala yung mentor mo, wala kang ibang lalapitan. Sino? Greatest mentor natin lahat. Tama po ba? Isang palakpak pa nga kayo. Okay? Mentors, kanina pa maniniwala ngayon sa mga leaders mo. Tama? Hindi ikaw lang yung laging magaling. Maliwanag ba yun? Yes. Dapat i-build mo sila, isaksak mo sa isipan nila na magaling sila. Tama po ba? Yes, hindi lang sa akin ka makinig, sa akin ka makinig. Bawat isa sa atin, ako, kahit matagal na ako dito, may matututunan pa rin ako sa inyo. Naniniwala ba kayo doon? Yes. Yes, so please, ibaba po natin yung pride natin. Pag may problema si leaders at mentors, please, mag-usap ka agad. Kasi tandaan mo to, walang problema na nakukuha, na hindi nakukuha sa magandang usapan. Maliwanag ba yun? Maliwanag ba yun? Yes. Si mentor, dapat lagi kang positive. Sabi mo positive. Pansin mo, pagkuhaan ng cheque. Tuwing kailan kuhaan ng cheque? Friday. O tinanong ka ng leaders mo, mentors, magkano yung ano mo, yung cheque mo? Sagot ko naman. Ito sagot mo, power! Sasabihin ng leader mo, magkano nga? Grabe! Pag nag-meeting yung mga leaders mo, magkano yung cheque mo? Power daw eh. Grabe daw eh. Pero totoo, 1.5 lang to. Dapat lagi kang positive. Dapat alam mo yung tapik. Sabi mo tapik. Ako, pag mag-represent ako sa Iron, gaganinin ako. Ibig sabihin nun, good luck. Kaya mo, yan. Yung tapik hanggang 3 lang. Ilan? Tapikin mo nga ng 3 yung nakikita mo likod. Tapikin mo. Ayan. Di ba mas masarap? Pag may nagpapaalala sa'yo na kaya mo yan. Yes. Hanggang ilan lang? Huwag mong pasan. Kasi pag lumampas, ibig sabihin yan, ang tanga-tanga mo naman. Walang kwenta yung mga na-invite mo. Kumayaw na kaya tayo, sabay kaya tayo. Hanggang ilan lang? 3. Maliwanag ba yun? Yes. Okay, so please, ito yung wag na wag mo makakalimutan, yung mga close line. Ibig sabihin na close line, ito yung mentor mo, ikaw to. May isang side ba siya? Ang tawag sa inyo sa ibang multi-level marketing, cross line. Pero dito sa B-Mobile, tinanggal natin yung cross line. Walang cross line. Kasi ibig sabihin nun, cross line kayo, dito na kausapin. Hindi ka natuturuan. Wala akong pakinabang sa'yo. Tama ba? Dapat close kayo. May matututunan ka sa kanya, may matututunan siya sa'yo. Pag ganun ba, mas marami tayong matututunan? Yes, kami nila hindi naman kami magka-group eh. Pero tanong, nagtutulungan? Masarap ba pag nagtutulungan? Yes. Okay, so ito pa. Wag na wag mo itong kakalimutan. Naniwala ka dito sa mga to. Pag-uwi mo sa bahay, hindi ko talaga kaya. Si John Ray kasi, kaya siya naging millionaires club kasi ang cute ng dimple niya, darling. Cute siya, para siyang model ng Benz, kaya ganun. Hindi po ganun. Kaya simple lang, hindi ako matalinong tao.
Sige, hindi na ako gwapo. Pero isa lang lamang ko, malaki tiwala ko sa sarili ko. Tama? Dapat ba malaki tiwala mo sa sarili mo? Yes. Okay, bigyan ko lang kayo ng kwento ah. Okay lang ba? Makalawang kwento ko pa lang naman eh. Okay lang ba? Yes, okay. Itong kwento na to, walang mali siya. Okay, walang? Sabihin mo sa katabi mo, friend, makinig ka. Kasi, walang mali siya. May bata ba dito? Wala. Kaysa ulitin ko, walang mali siya. Okay, ito yung nanay mo. Lahat ba tayo may nanay? Basta yan, nanay mo na yan. Ginawawa yung nanay mo, no? Ito yung mga ano, walang mali siya to ha. Pamilyar ka ba sa mga sperms? Sa mga similya? Parang mga babae lang sumagot. Pamilyar kayo dyan, similya? Marami ba yan? Trillions ba yan? Trillions ba yan? Tanong, trillions? Yes. Favor naman, pawasaksak naman yung music natin. Palakpakan naman po natin si Miss Iris. Okay, thank you. Okay, ano na yung kwento ko? Maraming? Sperm. Trillions? Trillions? Ayan, palakpakan ulit natin. Palakpakan ulit natin. Okay, saan ako? Sa trillion. Sobrang daming similya? Yes, okay, sobrang daming similya. Isang araw, nag-meeting-meeting yung mga similya. Tumayo yung leader na similya sa harapan. Parang ganito. Parang kayo, ganito. Sabi ng leader, guys, meron akong announcement. Sasabihin ng tao, ano yun? Sabi ng mga similya. Kaninang umaga, narinig ko si Daddy. Sabi ni Daddy, Mami, medyo lumambal na akong walang na. Pwede ko mamaya. Sabi ni Mami, o sige, Mami ang gabi pag uwi ko, alas 11 ng gabi, maganda ka. Kasi si Daddy, diis ka agad, punta sa work. Dahil yung mga similya, talaga, hindi may mangyayari mamaya. Yung iba talagang nag-training. Nag-training, talagang yung iba nag-gym. Yung iba matindi yung may nagagawa, talaga, nagkakakaraan, nagpupuan. Pagdating ng 10:30, yan na. Pumasok na ng banyo si Daddy. Paglabas, di fresh na fresh. May tuwalya lang dito si Mami, naka-ready na, nakahiga na. Bago pumunta kay Mami, pumunta muna sa ano niya, sa player niya. Pagkapindot niya ng player niya, ayan. At ayaw eh. Ayaw tumunog. Gusto niya itutugtog ko na lang yung player niya? Gusto niya ba? Yes, ito na yung tugtog niya. Ten 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 ten. Yun yung sa mga palapit. Ten 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 ten. And then, di yan na. Tumakap na siya kay Mami. Then, inalikan niya na si Mami. May nangyayari na. Yakap na. Yan na. Yan. Tuloy niyo lang yung isip na yan. Tama yan. Yan nangyayari na. Yan na. Kasi nung malapit na, ito na. Yung mga similya, nakapila na. Umawa na dito. Umawa na dito. Kaya na, si Daddy sumigaw na. Malapit na. Malapit na. Yan ang mga similya. Walang nakapasok. Wala. Mga ardo pa na si Mami. Yung iba mga simila na tira, nalungkot. Kasi yung iba natapon sa sahig. Yung iba napuna sa pader. Yung iba napuna sa buhok. Ang daming nawala. Eh sabi nung ibang natira doon, guys, okay lang. Kasi bago magpahinga si Daddy, bago matulog, narinig ko. Sabi niya, pag nagising ako, second round na. So yung mga similya yan na, iba na yung training, yung talagang mga kungko na lumilipad-lipad na. Yung rumakit ng stairs, may nadadala mga balde-balde, iba na matitindi na yung mga similya. So yan na naman. Si Daddy bigla tumila na parang Undertaker. Tapos, hindi ngayon, syempre, favorite niya, gusto niya may music. So tumayo na naman siya, wala nang tuwalya. Lili niya na naman yung ten. Walang tuwalya na. Ten. May nangyayari na naman. Ito yan na naman. Tumagulo sila natin sa kama niya. Inalikan na, ganyan na, may nangyayari na. Tuloy na ulit. Yung kanina. So yan. Malapit na ba sa isip nyo? Sabi nyo, malapit na? Wala pa. So tuloy pa. Sige, isipin nyo ka rin. Malapit na ba? Ha? Malayo ba? Matagal-tagal pa. Ano, malapit na ba? Ha? Ay, gusto nyo tuloy-tuloy ba? Ano, malapit na?
ikaw, champion ka. Ang dami mong kalaban, ilan? 3? Palakpakan mo sarili mo. Ibig sabihin, similya ka pa lang, champion ka na ba? Ang dami mong kalaban, no? Grabe. Magaling ka? Ibig sabihin, magtiwala ka sa sarili mo. Magtitiwala ka sa sarili mo? Kasi sir, nataka din sa similya. Tama ba ba? Guys, simple lang. Hindi ka pinanalo doon ni Lord nang wala lang. Tama ba? Alam mo kung bakit ka pinanalo? Tanong mo sa akin bakit? Di ba yung family and friends mo, negative ka? Isa pa, sabihin mo bakit? Kasi kahit negative sila, ikaw pa rin ang magtatagulid sa kanila. Kaya palakpakan mo naman din yung sarili mo. Maniwala ba yun? Yes, okay. So, tanong na tayo sa letter C. Baka kung ano ba maisip nyo. Pakibasa. Commitment. Dapat dito, committed ka. Okay? Pansinin mo, pagka yung girlfriend mo nasa malayo, kahit ano mangyari, gawan mo ng paraan? Yes. Master rin nyo, wala kang pera, gawan mo ng paraan? Kasi mahal mo yung ginagawa mo. Sino dito yung mag-asawa? Taas ang kamay. Mag-asawa. Matagal na kayo eh. Di ba naman? Matagal na kayo. Wala. Diba? Di ba sa mag-asawa? Example ako na mag-asawa. Kayong dalawa, sir. Sample lang naman. Okay, example, so sir, tinanong ko, sir, mamahalin mo ba ng sobra-sobra si sir? Ang sagot ni sir, I'll try. Tanong, matutuwa ka pag yung sinagot ng asawa mo? Hindi. Sir, tatanungin ko lang kita ulit, mamahalin mo ba ng sobra-sobra si ma'am? Sabi niya, I'll do my best. Matutuwa ka? Ibig sabihin ng I'll do my best, 5 months na lang ilalabas yung best niya. Pag walang nangyari, bibitaw na yan. Tanong, ganun ka ba? Ganun ka ba? Ito yung magandang sagot. Sir, mamahalin mo ba ng sobra-sobra si ma'am? Ito yung magandang sagot. I'll do whatever it takes. Dapat ganun kasi negosyo namin. Palalim yung commitment mo. Dapat committed ka. Gusto ko malaman ngayon, sino dito yung kahit anong mangyari, kahit ilang load ang hindi dumating, kahit ilang mali-mali ang ginawa mo, LX type, ganyan-ganyan, hindi ka mabibitaw. Itaas mo kamay mo! Sino dito yung bibitaw? Palakpakan niyo sarili niyo! Tandaan mo to. Pag committed ka, maraming walang. Ano yung walang? Walang malayo. Tama ba? Walang malayo. Walang malayo. Pangarap mo naman eh. Walang reklamo. Okay lang, di pa ako kumakain. Atid ako ng training, may natututunan naman ako eh. Tama ba? Yes. Yung ba iniisip, wala ng MRT. Wala na sa Kayan Bus, papuntang Bulacan. Patay na ako nito. Ang tagal ni Jandre, malaki noo. Pawisin yung mukha. Ang tagal, nakakasal. Hindi na pa ako naghihintay. Ang tagal matapos ng training. Iniisip mo lagi, yung bus na sasakyan mo pa uwi. Ito dapat isipin mo. Dapat 1 year from now, hindi na ako nagbabas. Dapat may kotse na ako. Tama ba? Tama ba? Sino dito magkakakotse paglipas ng isang taon? Taas mo kamay mo! Palakpakan pang mayaman sa inyo! Walang hiya-hiya? Tama? Huwag naman yung sobra-sobrang lahat ng dumadaan. Di mo ba? Di mo ba? Parang kayo! 500 kayo lahat! Huwag naman ganon. Walang iya-iya, ibig sabihin ko, ito sample lang ha. Nung patch listing namin ng condo, si Sir Lynn naka-yellow, nakasabay ko lang siya. Nag-try-pack siya nung isang araw. Palakpakan niya naman. Tama? Sinira ka yung negosyo? Yes. Walang pilitan. Sinabi ko naman sa kanya, no commitment. Gusto ko lang malaman niya yung negosyo. Tama ba? Kung nahiya ako, magta-training ba si Sir dyan ngayon? Hindi. Tama ba? Hindi. Sana wala akong nadagdag sa tutulungan. Tama ba? Yes. So please, walang hiya? Hiya. Lahat ba kayo ninja? Yes. Lahat ba kayo ninja? Yes. Okay, good. So ano pa? Walang sinasayang na oras. Guys, napatid ko kayo. Nung ako bago dito, hindi lang TTHS ako nasa B-Mobile, hindi lang Techno Royal Group, kahit MWF, araw din ba yan? Yes. Binigay ba ni Lord sa atin yan? Yes. Araw din yan para sa'yo. Gawin mo rin yung B-Mobile. Maliwanag ba yun? Maliwanag ba yun? Yes. Walang sinasayang na oras. So, simple lang. Ito pa. Walang mahirap. Inisip mo lang mahirap. Pero nagawa ba namin? Yes. Kasi hindi namin inisip na mahirap. Pag inisip mong mahirap, talagang yung katawan mo mahirapan? Yes. Simple lang po. Kaya ka nahirapan kasi hindi mo gusto yung ginagawa mo. Do you agree? Yes. Una mong gawin para hindi ka mapagod, gustuin mo muna. Maliwanag ba yun?
Yes, okay. So ito last. Walang yaw. Ito lagi ko sinasabi sa grupo ko bago kami mag-iwalay, umayaw pangit. Aayaw. Sabihin mo na sa sarili mo yun. Ito gawin mo. Ito lagi kong ginagawa. Kunwari, pagpa-basketball lang, kung hindi kami nananalo, pagyaman pa kaya? Pag-speaker lang sa salita, kung hindi ko magawa, pagyaman pa kaya? Tama ba? Pag-present lang nung flip chart, hindi ko magawa, pagyaman pa kaya? Mamahalan ako sa flip chart, 200, 250. Kung doon lang, namahalan ka na, i-tools mo yun sa pagyaman. Di ba? Bakit na magpapaskilots ng flyers? Gastos yan eh, 100 yan eh. Tama ba? Guys, kung hindi ka willing gumastos para sa negosyo mo, tandaan mo, hindi ka yayaman. Kasi itong B-Mobile, mag-i-invest ka rin ng effort mo, ng time mo, ng pera mo. Pag pumupunta ka dito, gastos pa ng pera mo yan? Yes. Huwag mo isipin yan. Dahil lahat ng effort mo, para kanino ba yan? Para kanino ba yan? Para sa'yo. Tama ba? Huwag na huwag kang magbibilang ng effort mo. Maliwanag? Yes. Kasi pag nagbilang ka, aayaw ka? Oo naman. Kaya please, huwag na huwag kang aayaw. Okay, ito last. Bago tayo mag-iwalay, pakibasa. Discouragement. Tama. Ang dami bang ganyan, naranasan nyo? Sino dito yung maraming naranasan na discouragement? Taas ang kamay. Taas ng kamay mo. Yung nagsabi sa'yo, pyramiding yan, scam yan. Lahat yan na nagtaas ng kamay, palakpakan niya sarili nyo. Ibig sabihin, ginagawa niyo yung negosyo. Tama ba? Kaya kayo na-discourage. Tama po ba? Kahit saan naman bagay, lagi naman mayroong discouragement. Tama? Ano yung mga sample ng discouragement? Unang-una, pag member ka, hindi mo kaya yan. Tama mali? Tama. Maraming magsasabi sa inyo, bata ka pa lang, maraming nagsasabi, hindi mo kaya, imposible, malabong makuha mo yan. Tama ba? Kaya tumatak sa isipan natin, laging hindi kaya. Inisip mo lang yon, pero tanong, kaya mo ba talaga? Kaya mo ba talaga? Yes. Ano ba discouragement? Pyramiding. Pag dumatang ka, tatawagin ka, charis. Sasabihin nila, pyramid. Tama? Pyramiding ba B-Mobile? Hindi. Ang pyramiding perfect triangle. Tayo may isa sa A, may isa sa B, kahit anong ayos niyan, meron kang income. Pyramid ba? Hindi. Tama ba? Ipagtanggol mo. Pero huwag ka may pag-away. Anong pyramid? Sapakin kita yan eh. Huwag naman yung ganon. Tama ba? Or mas magandang gawin mo, dead man na lang. Kasi kung pinatulan mo sila, sayang pa oras mo. Sayang pa oras mo. Tandaan mo, mas maraming bagay ka dapat iniintindi kaysa intindihin yung mga kulokoy na yun. Tama ba? May mapapala ka ba sa kanila? Wala. So ano pa yung ibang discouragement? Scam yan! Recruiter! Di ba nung bago ako, pagkawas ko ng bahay, yung mga kaibigan ko, yan yung recruiter. Bago na kayo. Hindi tayo recruiter. Di ba in-explain ko niyan kanina? Walang recruit. Dito walang pilitan. Di ba? Kung gusto mo, pagtulungan natin. Kung ayaw mo, di wag. Tama ba ba? Yes. So dito, hindi po tayo scam. Okay. So ayan, recruiter, ano pa? Ano pa pinagsasabi? Ito, mga matindi. Mga nauna lang, yung mayaman dyan. Tama ba? Ito, meron akong nabalitaan. Dito sa office mismo, member ko, tinabihan. Sabi niya, sino mentor mo? Sagot naman yung si John Ray. Sabi niya, hindi ko na maunahan yun. Ito, may bago akong company. Bago lang. Sali ka. Mas mayaman ka dito. Ikaw na una eh. Tama ba? Tama. Hindi ko alam kung sino ka, pero baka nandito ka, please. Maawa ka naman sa tao. Di ba? Paano niya ako maunahan? Eh, nagawa niya na ba yung ginawa ko? Tama ba? Guys, napatid ko kayo. Magreklamo ka kung nagawa mo na yung nagawa ni Piwi. Kung nagawa ni Piwi, wala kang Lambo, wala kang Ferrari, that's the time magreklamo ka. Pero kung bago ka pala, kaka-join mo pala, ayaw mo mag-training, please, huwag na huwag mo isipin yun. Kasi kami po, kung tinitignan mo kami ngayon, isip lagi niyong iniisip, swerte ka mga to, talagang kumita na ng todo. Sasabihin niyo yun. Kasi bakit? Nandun pa kayo nung naranasan namin yung nararanasan nyo ngayon? Nandun pa kayo? Wala. So please, huwag niyo po sasabihin na swerte kami. Maliwanag ba yun? Lahat ng kung anong meron kami, pinaghirapan po namin yan. Maliwanag ba yun? Desisyon namin yan. Unang-una yung sumali ko, desisyon yan. Na sinanla ko yung ATM ko, desisyon yan. Na pumunta ako ng mall location, nakausap ko sila Erica, desisyon yan. Nakikausap ko si Sir, desisyon yan. Maliwanag ba? Yung pagyaman nyo dito, decision nyo. Naintindihan? Maliwanag ba yan? Nagkaintindihan pa tayo doon? Yes. Sobrang daming discouragement, hindi mawawala yan. Ito, pinakamatindi. Merong mag-ama. Anong meron? Mag-ama. Okay. Tatay, saka
anak. Okay? Yung anak, ngongo. Ano yung anak? Ngongo. Okay? Meron silang tindahan. Okay? One day, yung bantay sa tindahan yung tatay. Sino bantay? Tatay. Yung anak, nanonood ng TV. Okay? So, may bumili. Bata rin. Sabi nung bata, ngongo. Bumili, sabi nung bata, Ate niye. Sabi ng tatay, ano yun? Pabili nga po ng mongi. Sabi, mongi? Ano? Mongi. Tumingin sa mga panindig, mongi. Ano yun? Sabi nung bata, ang tanda ng yaman na, hindi mo pa alam yung mongi. Mongi lang, hindi mo alam. Hindi talaga maintindihan nung tatay. Naisip niya, no, ano po, matching. Tinawag niya, anak, halika dito, merong bumibili. Sabi niya, tiyan, hindi, pumunta na ako dyan. Yung papunta na yung tatay doon, yung anak, papunta na sa tindahan. Nakita niya yung bumibili. Sabi nung bata, Betnin! Betnin, ikaw pala yan, Betnin! Mag-Betnin pala yung dalawang momo. Pati yung nagkikwento, naging momo na. Betnin, anong pinibili mo, Betnin? Sabi nung isa, bumibili ko ng mongi. Hindi ako naiintindihan ng tatay mo. Sabi nung bata, ilang mongi ba? Sabi nung apat. Hindi kumuha na ng mongi. Hindi yung mga simita mo nga naman. Pamit yan, ito nga apat na mongi mo. Ang bet na bayad mo, yung wala, dinuplihan na. Hindi kumano na. Tapos di ayan na. Nakita ng tatay. Nabenta nung ko. Lumapit yung tatay ngayon. Nak, anong binili ng bata? Sabi nung batang, mongi. Naintindihan ng tatay? Hindi. Tama ba? Ba't kayo tumatawa? Alam niyo ba yung mongi? Alam niyo ba yung mongi? Gusto niyo malaman? Gusto niyo malaman? Yung totoo, gusto niyo malaman? Hindi ko na alam, hindi ko na alam. Tama ba? Anong lesson doon? Tanong mo sa akin ano? Walang lesson doon. Anong ibig sabihin? Kahit anong mangyari, merong discouragement. Do you agree? Yes, simple lang ha. Ito sample. Kahit nauli ka, pero yumaman ka pa rin, ito pa rin sasabihin nila, swerte ka lang. Tama? Tama? Yes, ito pa sasabihin ng iba. Yabang! Yabang! Hindi mo naman nakikita sa Facebook lang, kumapagsalta. Hindi mo naman nakakasalamuha kung sabihan ka, ang yabang mo, kala mo kung sino. Tama ba? Ganun ba yung mga Pinoy? Yes, sobrang daming ganun. Okay, maniwala kayo sa akin. At ano pa? Di marunong lumingon sa pinanggalingan. Discouragement pa rin? Oo naman, at ito pa matindi. Dami mong naloko Tama ba? Ilan ang members mo? 10,000. 10,000 naloko mo Tama ba? Yes, ito tingnan nyo maigi Sikat ba bumaba dito sa lupa? Bumaba ba? Yes. Nagpagaling ba ng bulag? Nagpagaling ba ng may sakit? Yes. Lumakad ba sa ibabaw ng tubig? Naging malaba? Pero tanong, pinako pa rin sa krus? Pinako pa rin sa krus? Yes. Diyos na yun. May discouragement pa rin. E paano pa tayo? Diyos pa tayo. Diyos pa tayo. Tao lang tayo. So normal na merong discouragement. So okay lang yan. Ilis mo yan. Lahat ng discouragement sa'yo, okay lang. Papatunayan ko sa inyong hindi totoo. Okay ba yun? Yes. Okay ba yun? Yes. Yes. So please, normal yung discouragement. So nararanasan nyo, part ng pagyaman yan. Maliwanag? Yes. Oo naman. Okay, good. So ito, last. Ito na lagi isasagot mo sa kanila. Gusto nyo malaman? Yes. Gusto nyo malaman? Yes. Yes. Pag lahat ng discouragement sinabi nila sa'yo, itong isasagot mo. Mongi ka pala Alam ba nila yung mongi? Hindi. Pag sinabi niya, mongi ka pala ang gagawin nila, pupunta ng computer dyan. Itatayip sa Google, mongi. Baliktarin mo sila. Tama? Kasi maraming taong nagmamagaling sa isang bagay na wala silang kaalam. Alam. Ano yung optimist at pessimist? Tama? Ayun yung mongi. Yung mongi, salitang barok, ang ibig alam na alam ko, barok kasi ko, yung ninuno ko, barok. So, naturo sa akin, ang ibig sabihin doon, pessimist. Yung lahat ng bagay, lahat na nangyayari, puro negative. Sample,
ang ganda ng araw. Sasabihin ng positive, ang ganda naman ng araw, ang sarap ngayon maglaro sa labas. Sasabihin ng pessimist, pustahan tayo mamaya, uulan. Nangyayari? Yes. Nangyayari! Yes, so normal yun. Please, lagi ka lang positive. Ano sasabihin mo sa kanila? Mongi ka pala eh. At ang muling-uli, dapat lagi kang nag-enjoy. Tanong, nag-enjoy ba kayo? Yes! So, thank you very much po sa inyong lahat. Pwede po ba lahat tumayo? Pwede po ba lahat tumayo? Okay guys, simple lang po. Okay lang po ba? Pag sumigaw ako ng payaman, sisigaw kayo ng